We are making today a nilagang adobong manok na talagang paborito ng mga Pinoy. Mga kailangan sangkap: sibuyas, bawang, luya, asin, asukal, at syempre, hindi mawawala yung Knorr chicken, oyster sauce, toyo at suka. Mga kailangan natin sa pagluto ng adobo. Ito guys yung mga sangkap na kailangan natin. Yung ground black pepper ang ginamit ko dito kasi yung mga bata yung kakain. Ito, pechay, at saka saging saba. So, pinapakuluan ko muna yung manok. Hindi ako nagigisa kapag nagluluto ako ng adobo. So, pinapakuluan ko muna siya ng maayos. Next, 2 scoop lang ng suka. And then, halos the same lang siya, 2 scoop din ng toyo. And then, mix all together. And then, lagay na po natin yung mga sangkap na kailangan natin. Pagsama-samahin na po natin, ilagay yung sibuyas, bawang, luya. Yan, so mix lang po natin para maayos yung paglagay ng mga ingredients. The next step is maglagay tayo ng tubig. Yung tubig ang ginawa ko dyan is 1.5 cup ng water. So, depende sa inyo kung gaano kadami yung sabaw niyo. Kasi sa amin, mostly ay sabaw pa lang ulam na. Diba? Ayan, nilagay na po natin yung asin at saka yung Knorr cubes. Ayan, so chicken po yung nilagay natin. So, haluin lang po natin ulit. And then, syempre, gusto natin na medyo manamis-namis yung adobong nilagang manok natin. Lagay na rin natin yung ground bell pepper. So, lagyan natin ng brown sugar. So, nakadalawang teaspoon ako dito, kasi ayoko naman na masyadong matamis. So, tama lang yung timpla niya. Hindi masyadong maasim, hindi masyadong maalat, hindi rin masyadong matamis. So, ayan po. Kung gusto nyo ng may maraming asuka, so, depende po yan sa inyo. So, after natin ma-mix lahat, takpan natin. So, mag-antay tayo na kumulo. So, niready ko na rin yung saba. Yung iba kasi, hindi nila tinatanggal yung balat. So, depende sa inyo yan. At of course, prepare na rin natin yung pechay at hugasan na rin. And so, kapag kumulo na, pwede na natin ilagay yung saging na saba muna. So, make sure na huwag po natin masyadong overcook yung saba kasi kapag ka-overcook, masyadong malambot. So, dapat tama lang yung pagkaluto ng saging na saba. So, after natin mahalo, pwede natin ilagay yung oyster sauce. Kasi isa rin ito sa mga pwedeng magpasarap sa adobo ninyo. So, ito, madalas kong ginagamit ito talaga. So, pampalasa talaga yung oyster sauce. So, pwede nyo po itong itry at gawin sa bahay itong niluluto ko, guys. Talagang masarap. Talagang actually, 3 times a day. Mula umaga, hapon, hanggang gabi. Ito na yung ulam namin. So, ayan, takpan natin ulit. Ayan na. So, kailangan, kapag kumulo, i-check natin. Para makita natin kung tama na ba yung pagkaluto ng saging na saba.
Ayan. So, yung pagka-check natin, medyo hindi pa siya gaanong malambot. Ayan. So, check natin. So, ito medyo okay na ito, no? Perfect na ito. So, ito na yung tamang pagkaluto ng saba. Hindi siya masyadong overripe or sobrang luto. So, pwede na po natin ilagay yung pechay. Ito hindi ko hiniwa. Depende sa inyo. Kasi parang magiging toppings din siya sa taas. Diba? Parang decoration din after maluto. So, ito ilagay lang ko sa taas. Ayan. So, takpan muli natin. Ayan. So, wait lang po tayo. Parang steam lang ang mangyayari doon sa pechay. At then, hinaan lang po natin yung apoy para tamang steam lang po. Para yung saging na saba na ginawa natin kanina ay hindi masyadong maluto. Mukhang ready to eat na. Ayan. So, pwede na po natin itong isalin. So, ito na po yung homemade natin na adobong nilagang manok. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina na pwedeng magiging toppings natin sa taas. So, magiging decoration yung pechay. So, kaya hindi natin hiniwa. So, ganun lang guys. Kadali. Gumawa ng nilagang adobong manok. Ayan. Try nyo ito. Masarap talaga siya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to click like, comment, and subscribe. Thank you for watching!